una sa lahat. Ang supply ay hindi kailangan na mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Sila naman ay pumapayag na to keep the price, hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga isang buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Walang prenong taas presyo. Litro ng diesel nakambang pumalo sa 130 piso sa susunod na linggo. Mas malaking tigil pasada, piston nagkakasa ng panibagong transport strike kasamang grupong Manibela at laban TNVS. Pinadadalo sa pagdinig, VP Sara inimbita ng House Justice Committee na dumalo sa impeachment hearing. Walang preno ang taas presyo sa petrolyo. Sa susunod na linggo, nakambang pumalo sa 130 pesos ang litro ng diesel. Live mula sa Mendiolan, sa Maynila, nangunguna sa balita si Reynel Pawid. Reynel, magkanong posibleng oil price hike sa susunod na linggo? Jiggy, nasa double digit pa rin nga yung posibleng oil price hike nga na nakatakda sa susunod na linggo. Ayon sa ilang mga industry sources, no, ay posibleng umabot nga sa 14 pesos and 50 centavos yung per liter na itataas doon pa lang sa may diesel, habang nasa 8 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Kung magtutuloy-tuloy yan, ay posible na nga sumipa sa 130 pesos per liter yung kada litro ng diesel. Yung pinag-ugatan pa rin yan ay yung lumalalang tensyon sa Middle East, lalo na may mga ilang oil facilities na rin yung naapektuhan nga ng gyera. Jiggy. Reynel, anong reaksyon ng mga kapatid nating tsuper na nakatigil pasada ngayon? Naku, Jiggy, dismayado pa rin nga itong maraming transport group, lalong-lalo na hindi na pagbigyan yung kanilang hiling na dagdag piso doon sa pamasahe, at hindi rin pa nila makita yung aksyon naman ng gobyerno para mapababa nga raw yung presyo ng langis. So sa ngayon ay nagtungo nga sila dito sa may Mendiola para ituloy-tuloy yung kanilang pangangalampag sa gobyerno at matulungan yung kanilang mga sektor. Kung magtutuloy-tuloy pa ito, ay itutuloy-tuloy rin naman daw nila yung kanilang tigil pasada. At hindi lamang yung piston yung nakaambanga dito sa malawakan transport strike, dahil kausap na rin nila yung grupong Manibela at pati na yung laban TNVS. So possible, no, sabi nga nitong grupo ng Manibela na nakausap natin kanina, ay sinabi nila na possible, binibigyan pa nila ng 1 to 2 days itong gobyerno para nga bigyan ng konting adjustment o aksyon. Ito nga nangyayari dito sa pagsirit ng presyo ng petrolyo. Pero sa ngayon, malaki na raw yung chance na makibahagi nga sila sa susunod na linggo. Kung kailan yan, wala pa tayong specific na date kung kailan sila makikisabay. Pero ang na-confirm lang natin kanina ay mismo ngang itong presidente ng piston na si Camodi at ito namang chairperson ng Manibela na si Val Balbuena ay nag-usap na kagabi tungkol nga dito. So mag-uusap pa sila over this weekend para nga dito sa specific date kung kailan itutuloy ito pang another round ng malawakang tigil pasada. Pero Jiggy, linawin natin na ang sinabi nga nitong piston ay magtutuloy-tuloy pa sila hanggang sa Mayo 1 para nga dito sa transport strike. Pagdating naman dito sa usapin ng ayuda, yung ilang grupo nga nitong mga operator at mga chopper ay hinihiling na gawin sana na 10,000 pesos yung ibibigay sa kanila na ayuda. Pero yung piston, may hirit sila, no? Pakinggan natin ito. Sa atin, hindi dapat hindi ganun kaliit pag tinignan natin. Marahil, pag inano mo nga, hindi dapat may higit pa sa 10,000 yan dahil doon sa laki nung nawala. Jiggy, sa katatapos nga lang na welga, no, o kilos protesta dito sa may Mendiola, ilan rin sa mga nakibahagi ay yung grupo nga ng mga estudyante, dahil ang sabi nila sana patapusin lang daw yung term nga na ito dahil marami rin silang hinahabol pa sa eskwelahan. Bukod dyan sa kanila ay may ilan din mga manggagawa na kahit naka 4-day work week o may mga ibang adjustment na yung kanilang mga private company na ginawa, ay hindi nga raw sila makakaalpas sa mga ganitong klaseng sitwasyon dahil yung budget nila
ay nakalaan lamang doon nga para sa jeepney dahil hindi raw nila kakayanin yung araw-araw na pagbubuk nga doon sa mga TNVS o mga taxi na mas mahal. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Maynila. Sa gitna ng krisis sa langis, muling tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat ang supply ng pagkain. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si mobile journalist Julie Baiza. Julie, anong pahayag ng Pangulo tungkol sa pagkain? Jiggy, kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na pangmatagalan ng ating food supply. Sa gitna na nagpapatuloy na gyera sa Middle East at krisis sa langis, pumunta ang Pangulo sa distribution center ng isang kumpanya ng pagkain sa Laguna ngayong araw para tingnan ang supply at presyo. Mga delata at processed foods ang pangunahing produkto ng naturang food company. Ayon sa Pangulo, sapat ang stock ng kumpanya, patunay raw na hindi tayo mauubusan. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. Ang supply ay hindi kailangan na mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Julie, pero hindi inaalala sa ngayon ang supply dahil di naman tinamaan ng bagyo o kung anumang kalamidad yung Pilipinas. Ang inaalala ngayon ng mga mamamayan ay yung pambili dahil sa sobrang taas ng krudo na apektado yung supply ng yung presyo ng pagkain. So, paano to? May pahayag bang Pangulo tungkol dito? Yes, Jiggy, ang Malacanang humihingi ng pangunawa sa mga tsuper. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid naman daw ng Pangulo yung kanilang mga hinaing katunayan. Sila nga daw yung inunang bigyan ng ayuda. Binabalanse nga lang daw ngayon ng pamahalaan yung tulong na maibibigay sa mga commuter at sa mga driver-operator. Paliwanag pa ni Yusek Castro, magtulungan daw at magkaisa sana sa gitna ng krisis. Nauna na rin naman, Jiggy, na nangako si Pangulong Bongbong Marcos ng dagdag na ayuda para sa mga tsuper. At Julie, kung sinasabi ng Pangulo na sapat yung supply, no, ibig bang sabihin nito ay tama yung pricing na mangyayari, hindi basta-basta sisipa kasi tamang supply, tamang presyuan? Jiggy, bukod kasi sa pag-inspeksyon o pagbisita, nakikipag-usap rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga manufacturer at food processor. Kaninang umaga, ang sabi ng Pangulo, pumayag daw sila na huwag munang magtaas ng presyo hanggang sa susunod na 2 buwan. Narito ulit ang pahayag ng Pangulo. Basta kung hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Jiggy, sinigundahan din ni DTI Secretary Cristina Roque yung pahayag na yan ng Pangulo. Ang sabi ni Roque, nakikipagpulong din daw sila pati sa mga supermarket owners na nangako na hindi nga gagalaw o hindi muna magtataas ng presyo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Julie Baiza live mula sa Mandaluyong. Susunod, VP Sara inimbitahan ng dumalo sa impeachment hearing, sisipot kaya ang bise. At ilang provincial bus nagbawas ng biyahe na sakto pa sa paparating na Semana Santa. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Gugulong na sa susunod na linggo ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inimbitahan siya ng House Committee on Justice na dumalo. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong info mo? Dadalo ba si VP Sara kung sakali at anong mangyayari dito? Bago nga yan, Jake, kinumpirma sa atin ng kampo ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Boa, na natanggap na nila yung notice na ipinadala po ng House Committee on Justice tungkol nga po dito sa imbitasyon at yung impormasyon nga po na sa March 25, gugulong na yung pagdinig tungkol nga po doon sa 2 reklamong impeachment laban sa vice. Actually, ayon doon sa House Committee on Justice, prerogative o na kay VP Sara na po
kung dadalo siya o hindi doon po sa pagdinig. Kung hindi po kasi dadalo, itong si VP Sara daw sa pagdinig ay parang wini-waive o sinusuko na po niya yung kanyang karapatan para po sana sagutin yung bawat aligasyon na inilatag sa kanya. Nauna na nga po idineklara noon ng House Committee on Justice na may sufficient grounds o sapat pong basihan itong mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Actually, bago nga po nito, yung mga complainants at yung ilang mga kongresista, sinasabi po nilang yung sagot o yung answer at kautalang ni VP Sara non-answer o hindi po talaga diretsong sinagot ni VP Sara yung bawat aligasyon po na inilatag laban sa kanya. At ito nga po, pakinggan natin itong pahayag ng chairperson po ng komite na si Chairperson Jervin Luista. So if during the hearing proper, wala pa rin na ilalatag ang mga respondent, the allegations of the complainant remains unchallenged, remains unrebutted, no? Remains standing. There's a possibility really that there will be a declaration of the existence of probable cause because wala ngang ebidensyang ipinakita ang ating respondent. At base sa mga panayam mo, Marian, ay attend kaya si VP sa pagdinig? Hindi ayon po sa mga abogado ni VP Sara na si Atty. Michael Powa, hindi pa raw nila napag-uusapan ng vice o pati ng legal team kung dadalo nga o hindi yung vice. Pero ayon nga kay Atty. Powa, pag-aaralan pa raw ng legal team kung makabubuti ba o hindi itong pagdalo ni VP Sara sa pagdinig. At nauna nga, nanindigan din ito si Atty. Powa na wala pong ginawang impeachable offense ang vice. Narito po yung kanyang pahayag. The complaints themselves do not or fail to state the ultimate facts that would constitute impeachable offenses. If we look at the complaints by themselves as well as their attachments, wala naman po talagang ultimate facts na nagsasabi na merong impeachable offense na nakumit ang ating Vice Presidente. At sa pagsisimula ng impeachment ay ano ang aasahan natin dito? Yung gugulong po na pagdinig dito sa House Committee on Justice sa susunod na linggo, parang po itong preliminary investigation sa isang criminal proceeding. Unang maglalatag ng mga ebidensya, yung hanay po ng mga complainant, bagay na sasagutin o waiver po ng respondent na si Vice President Sara Duterte. Actually, pag-papaalala din ng chairperson ng committee na si Chairperson Luis Ro, tanging mga miyembro lamang po ng Justice Committee yung maaari mag-direct o cross-examine doon po sa mga testigo ng mga ebidensya. At para po kasi silang piskal, na aalamin, pag-aaralan nila kung bang probable cause itong mga reklamo. At sa ngayon nga, Jiggy, ayon kay Chairperson Luis Ro, pina-finalize na nila itong ground rules para nga po doon sa gugulong na impeachment hearing sa susunod na linggo sa Miyerkules. At may dagdag ko lang din, Jiggy, yung mangyayari sa March 25, ayon nga kay Chairperson Luis Ro, a-actionan muna nila yung tatlong request. Kasama po dyan yung kay Akmal Partolis Representative Shell Jokno, yung request po na ipasabina yung mga dokumento po kaugnay nga doon sa mga kay VP Sara, yung kanya nga mga bank records, statement of assets, liabilities, and net worth. Yun din po yung request o hiling na protective custody kaya doon sa umunit bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at gayon din yung concern ni Congressman Terry doon na maaari o posibleng conflict of interest doon sa mga abogado, yung abogado ni VP Sara dito sa impeachment na dati niyang mga tagapagsalita katulad po ni Atty. Michael Powa at Atty. Reynold Mansay. Yan po muna ang latest sa Kamara. Balik sa EG. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Maynila. Nagbawas na ng biyahe ang ilang provincial bus dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano nung ruta ang binawasan ng biyahe? Jiggy, dismayado nga ang ilang provincial bus operator matapos bawiin ni Pangulong Bongbong Marcos ang taas pasahe. Ayon sa pamunuan ng PTEX, kabilang sa mga nagbawas ng biyahe ang ilang bus company na may rutang Manila to Batangas City. Mula sa dating 23 trips, 19 na lang ang biyahe, habang ang rutang San Jose Nueva Ecija mula 12 biyahe, 10 na lang ngayon. Ayon sa nakausap naming bus dispatcher, kailangan daw nila itong gawin para makatipid sa langis. Hirap na rin daw sila na makapuno ng mga pasahero. Pakinggan natin ang pahayag na nakapanayam naming bus dispatcher.
Ang problema po, sinuspindi po yung taas pasahe at wag daw po munang itaas. Kaya po ngayon nasa regular fare po tayo. Tapos ayun nga po, isa pa rin pong dahilan yun kaya po tayo nagbabawas ng bus. Kailangan po natin matipid yung diesel ng bawat biyahe natin para po maka-afford po tayo ng biyahe hanggang matapos po yung Holy Week. At syempre Camille, yun nga, no, Holy Week na at papaano yung mga pasahero na mag-uuwian? Jiggy, posible naman daw na madagdagan yung mga biyahe ng bus kung marami ang pasahero sa Holy Week. Mas maigi nga raw na bumili na agad ng ticket ngayon pa lang para nga matansya ng mga bus company kung ilan yung ide-deploy nilang mga bus. Umaasa naman yung mga commuter na sana ay hindi nga sila mahihirapan sa pagsakay ng bus, lalo na dito sa PTEX dahil marami ang mga commuter na lingguhan umuuwi sa kanilang probinsya. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga apektadong pasahero. Medyo frustrating because despite sa nangyayari na gulo, tayo yung naapektuhan, especially Filipinos and yung mga regular commuters. Malaki yung effect sa kanila. Yung oras natin, madadagdagan yung hassle sa and then imbes na makakapahinga ka na, you have to wait pa for the next few hours or ilang oras pa para sa next na biyahe. Yung mga bus operator, ano ang hinaing nila dito sa naudlot na taas pasahe? Jiggy, umaapela ang Provincial Bus Association of the Philippines kay Pangulo na ibalik ang fare hike. Malaki na raw ang nalulugi ng mga transport company. Narito ang kanilang pahayag sa programang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM. Napakalaki ng lugi. Talagang negative na yung cash flow kasi aabot na ng 60% yung operating cost mo, fuel pa lang. Paano yung sweldo ng tao? At dahil sa hinaing na yan ng mga operator, ay meron din bang ayuda yung mga bus driver at operator gaya ng mga tricycle driver at mga tsuper? Jiggy, nakausap na raw ng mga bus operator ang LTFRB tungkol dito. At bibigyan naman daw sila ng one-time ayuda na 10,000 piso kada prangkisa ng bus na nakarehistro, habang 5,000 piso naman ang ayuda sa bawat bus driver. Samantala, Jiggy, yung mga toll concessionaire at operators, voluntaryong magbibigay ng diskwento sa toll. Simula yan sa March 23 para sa mga essential transport sector. Kabilang dyan yung mga public utility vehicles, public utility buses at mga Class 3 vehicles na may cargo o nagde-deliver ng mga essential goods at logistics. Dahil sa diskwento, makakatipid ng hanggang 18 pesos ang mga Class 1 vehicle para sa end-to-end trip, habang nasa 47 pesos naman sa Class 2 vehicle at 72 pesos naman para sa mga Class 3 vehicle. Nagpasalamat naman si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga toll operator. Malaking tulong daw ang diskwento. Jiggy, ipatutupad itong diskwento sa pamamagitan ng rebate na ikikredit kada linggo sa mga qualified na sasakyan sa loob ng 2 buwan. Yan muna ang latest mula dito sa PTEX. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte mula sa PTEX. Susunod, DSWD at mga LGU tila nagtuturuan sa aberya sa pamamahagi ng ayuda. At babala ng mga ekonomista, posibleng tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa pagsadsad ng piso. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Pinalawig ang pamimigay ng ayuda sa mga tricycle driver hanggang ngayong araw kahit holiday, pero marami pa rin ang hindi nabigyan. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong dahilan bakit hindi nakatanggap ng ayuda ang ilan?
Pareho pa rin ang problema, Jiggy. May mga kulang pa rin daw na datos ng mga tricycle drivers na isinumite ng mga lokal na pamahalaan sa DSWD. Pero depensa ng ilang LGU, hindi naman daw sila nagkulang sa pag-asikaso at pagpaproseso nitong mga detalye ng tricycle drivers na nauna nga nagreklamo na nawala nga sa listahan. Kumbaga, nasa DSWD na raw ang bola para nga sa paglalabas ng updated na listahan ng mga mabibigyan ng ayuda. Kaya kanina, talagang marami pa rin tricycle driver dito sa Quezon City ang pumila kahit alam naman nila na wala sila sa payroll schedule ngayong araw sa pagbabakasakaling baka maabutan na raw sila o maproseso na kahit paano ang kanilang inaasahang ayuda. Pero gaya ng dati, dahil wala nga sa payroll schedule, bigo pa rin ang mga apektadong tsuper sa inaasahan nilang 5,000 pisong ayuda na makukubra. Habang ang iba naman na nawala sa listahan dito sa QC, abay sa Caloocan naman nagtungo dahil meron din daw silang prangkisa roon. Pero ang ending, wala pa rin silang nakuhang pera. Narito ang pahayag ng ilang mga tricycle driver. Opo, nasa list po kami nung unang labas po sa Quezon City dahil may prangkisa rin po kami na tumatakbo sa Quezon City. Na unang labas na listahan po, nandun po kami, may picture po kami noon. Yung pangalawang labas nila ng listahan, wala na po. 237 na lang po ang nag-payout. Opo, dahil may unit din po kami tumatakbo sa Caloocan na may prangkisa din po ng Caloocan. Masakit din, siyempre. Kailangan natin wala tayong pera. Gasolina. Nag-aangad kami na makakuha ng ayuda. Para yung mga pangailangan namin, maano namin. Sabi ng DSWD, nasa 85% na raw ang mga nabigyan ng ayuda sa Metro Manila ng mga tricycle driver. Pero dahil nga may kulang pa, dito sa inaasahan nilang 100%, asahan daw na lahat ng mga apektadong tsuper na hindi pa rin nakakatanggap ng 5,000 pesos na cash assistance, makakatanggap pa rin at makukuha pa rin daw yan in the long run. Pero kung kailan yung next payout schedule, wala pang binibigay ang DSWD patungkol dito. Jiggy. Admon, para doon sa mga hindi pa nabigyan, yun nga, kailan kaya ito mangyayari? Wala pang ibang schedule para sa mga tricycle drivers. Pero ang meron nang inanunsyo ang DSWD ay yung iba pang mga sektor o hanay ng mga apektadong tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Kabilang dyan yung mga next week, March 24, Tuesday, sisimulan na rin magbigay ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD sa mga TNVS drivers. Habang sa Miyerkules naman ay para raw sa mga jeepney drivers, Huwebes at Biyernes para naman sa mga nasa delivery service, habang sa Sabado magbibigay sila ng ayuda sa mga motor taxi riders. Manggagaling daw sa LTFRB ang listahan ng mga benepisyaryo para rito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Sumadsad sa all-time low na 60 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Nagbabala naman ang mga ekonomista sa posibleng epekto nito. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, anong sabi sa iyo ng mga ekonomista? Jiggy, may epekto nga raw sa ekonomiya ng Pilipinas itong pagbagsak ng halaga ng piso. Ito nga raw kasi ay dahil doon sa usapin ng inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin dito po sa Pilipinas. Ayon po sa mga eksperto, ang Pilipinas po ay maraming ini-import na mga produkto. So ibig pong sabihin, kung mataas po ang halaga po ng dolyar, mataas din po ang presyo ng imported goods. Kumbaga, domino effect po ito sa mga presyo ng mga bilihin at serbisyo. Narito po ang pahayag ng Ibon Foundation. May tansya kami siguradong dodoble ang inflation sa mga darating na buwan at maaaring pagpasok ng bagong taon, lalo na kung tumagal yung gera, yung gulo sa gitnang silangan at epekto sa oil supplies. At JC, para sa ating mga ordinaryong Pilipino, anong magiging epekto nito? Jiggy, malaki raw ang epekto nga nito sa mga ordinary Filipinos. Ayon nga sa Ibon Foundation ay possible na umabot sa 3 million Filipinos ang malulugmok sa poverty line. Narito po ang kanilang pahayag. Kulang na kulang ang gastusin, ang kita para sa gastusin kasi wala namang kahalintulad na pag-increase ng purchasing power nila. Bumagsak actually yung employment natin. Hindi sumasabi ang kita ng pamilyang Pilipino.
ang mangyayari, tulad na nangyari sa panahon ng krisis palagi, nagtitipid, nababawasan ang kanilang paggastos sa mga batiyang pangailangan, lalo na ng pagkain, at natutulok sila sa kahirapan. Jiggy, meron naman daw na good effect kung tutuusin itong pagbagsak nga ng piso sa ilang sektor. Halimbawa doon sa mga local exporters o yung mga nagbebenta nga ng mga products outside the Philippines dahil po tataas po itong kanilang benta. At gayon din po sa mga turista na nasa Pilipinas po. At syempre yung mga OFWs dahil po mas lalaki yung kanila pong padala dahil nga po mataas itong palitan po ng piso at dolyar. Pero Jiggy, hindi raw po ito dama ng ilang mga kaanak po ng mga OFWs sa gitna nga po ng taas presyo rin ng mga bilihin. Narito po ang pahayag ng isang kaanak ng OFW. Sa taas ng bilihin dito sa Pilipinas, yung ipon mo mababawasan din. Hindi rin ganun ka magiging kapaldo kumbaga kami. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa TV5 Media Center. Susunod, comeback concert ng BTS. Sinaabangan na mga paganda sa South Korea. Kukumustahin natin live. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Nakabang ng buong mundo sa pagbabalik ng Kings of K-pop na BTS. Isang libreng concert ang gaganapin bukas. Live mula mismo sa Seoul, South Korea, nangunguna sa balita si News 5 Entertainment Correspondent MJ Marfori. MJ, kumusta ang paghahanda dyan? Jiggy, nandito tayo ngayon sa welcome event para sa mga army at content creator mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero bago ito, nag-walkthrough na tayo kanina sa Ground Zero sa Gwanghwamun Square kung saan gaganapin ang comeback ng Bangtan Boys. At talaga naman nakita natin kanina kung gaano kahanda sila para sa public event na ito na first of its kind sa historical na area ng Gwanghwamun. At syempre ayon nga sa local reports dito sa Seoul, South Korea, nakataas sa terror alert level ang ilang bahagi nga ng Seoul at mahigit 6,000 security personnel ang ipinakalat na po nila sa buong perimeter ng Gwanghwamun Seoul Plaza at sa palibot pa talaga nito. Yung mga office spaces nga doon talagang nirecommend na nila na naka-leave ngayong araw at bukas yung mga nagtatrabaho doon para syempre hindi sila maantala sa kanilang mga normal na operations. At syempre pagdating naman sa stage talagang pinaghandaan niya ng mga organizers. Grabe yung nakita natin. Yung backdrop, King's Gate po ng palasyo. At yun nga po isang metaphor sa pagbabalik ng Kings of K-pop na BTS. Talagang grabe yung scale ng event na ito. First of its kind live broadcast na ang mga camera na gamit nila. Hindi lang po basta-basta broadcast camera. Mga camera po na gamit sa Academy Award winning film. Cinematic ang concert na aantabayanan nyo po bukas. Bagamat 1 hour lang yung yung kabuuan ng concert ng BTS talaga namang grabe po yung naging paghahanda dito sa public event na ito. At syempre, meron siyang earth, sky, water, and fire elements at yun yung inspirasyon ng LED stage bilang simbolo ng Korean flag and Korean culture bilang isa itong cultural milestone syempre para sa South Korea. At hanggang 26,000 yung capacity ng Gwanghwamun Square pero yung inaasahan nga dito Jiggy, mga aabot ng higit 260,000 na katao o army ang daragsa para syempre sa kanilang mga iniidolo. At eto na nga, ilan sa kanila nakilala ko, nandito nga yung iba, di ba? Pakinggan natin yung ilang mga Philo Army na nakilala natin dito at lumipad din dito sa South Korea. My bias is Jungkook, and how they inspired me was actually through their UNICEF campaign. And at that time, kasi growing up, I was bullied, so I super resonated with the campaign. And their album Love Yourself actually is the album that helped me the most.
Yes, Jiggy, inanunsyo nga, no, ito na nga, comeback nila bukas, pero inanunsyo ng management ng BTS na, naku po, nagkaroon ng injury si RM, ang bias ko. Pero, fret not, dahil darating pa po siya, syempre, sa kanilang comeback, but with limited na movements, syempre, para talagang gumaling siya as soon as possible, dahil magka-comeback concert na rin sila after nito, no. And of course, sabi nga nila, talagang inaasahan nila yung suporta pa rin ng ARMY sa kabila nito dahil talagang puspusan din ang naging paghahanda nila para sa kanilang comeback, Jiggy. At MJ, paano kaming mga team bahay samba namin na pwedeng mapanood ang concert? Para sa mga team bahay, fret not, we got you. Over, 190 countries around the world via the Netflix app. Mapapanood po ng live ang comeback ng BTS, Jiggy. At 3 bilin lang, MJ, ingat, enjoy, at merch lang sapat na. Maraming salamat, MJ Marfori, live mula sa Seoul, South Korea. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.